Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, bumaliktad na. Nako, Senator Lacson nilaglag na sa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, eto nga ang balita, no? 6 hours ago mula po sa Abante News Online. 3 senador mga kababayan ang binawi ang pirma sa flood control scam report. Ito po, basahin ko po sa inyo ang kanilang official statement mga kababayan. No? Ito po ay ipinadala nila, no? Kay Senator Ping Lacson, Chairperson Committee on Accountability and Public Officers and Investigations. Sabi po dito mga kababayan, Dear Senate President Pro Tempore Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issue of corruption of the flood control and other infrastructure projects, which was earlier presented to us. In this regard, the undersigned would like to withdraw. Yan binabawi na po nila. Withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until the final committee report has been prepared and to give us more time to study that final committee report. Ayan, thank you very much. Ito po ay sila Mig Zubiri, Senator Mig Zubiri, sino pa? Senator Sherwin Gatchalian at Senator Jeve Ejercito. Ayan mga kababayan, yan po yung kanilang naging desisyon, no? Doon po sa flood control scam report. Binawi po nila. Grabe, no? Parang sinampal parang sinampal dito si Lacson. Sabi po kasi dito sa report mga kababayan, matatanda ang inirekomenda ng draft report ang pagsasampa ng plunder at iba pang kasong kriminal laban kay Senator Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kaya pala nila binawi kasi ayaw nila, no, nasampahan ng plunder si Escudero, Estrada at si Villanueva mga kababayan. Parang nilaglag nila dito yung report ni Senator Ping Lacson mga kababayan. Ayan, Senator Ping Lacson. Yung report yung minority report ng minority block dyan po sa Senado, napaka-daldal mo, no? Ang dami mong sinabi, sabi mo pa basura. Pero walang bumawi sa kanilang mga pirma. Walang bumawi sa kanilang mga pirma. Itong report mo, itong report ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigation na pinamumunuan din po ni Senator Ping Lacson. Ayan, binawi po ng 3 senador mga kababayan ang kanilang mga pirma. Okay? Nilaglag nila yung chairman ng committee ito mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang eto pa mga kababayan. Sabi naman po dito, si Loren Legarda, si Senator Loren Legarda inalok maging Senate President, ayon po yan kay Soto. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III nitong Martes, kahapon po yan mga kababayan, no? Na inalok, no? Si Senadora Loren Legarda na maging Senate President. Ano naman ang sabi? Teka nga, ito, basahin natin ito mga kababayan. Yan po, no? Teka lang. Yan.
para makita natin. Alright? Ayon po sa report na ito mga kabayan, ayan as, sabi niya, hindi siya interesado. Ito, i-highlight natin. No? Sabi niya, hindi siya interesado ani ni Soto na tiniyak din na solid si Legarda sa majority group. Kumpiyansa rin si Soto na matatag ang buong majority group sa Senado at may posibilidad pa na anyang madagdagan ang kanilang bilang ng kabilang ang ilang matagal na umano nilang kinakausap. Aba, may mga kinakausap pala sila sa minority block mga kababayan. Sabi niya po dito, ang buong majority namin very solid. As a matter of fact, baka mga dalawa, mga isa sa mga di namin kasama dati, baka mapasama pa dagdag niya. Ayan, tumanggi naman si Soto na magbigay ng ibang pangdetalye. Alright, ayan po mga kabayan ang balita, no? So, sino kaya? Diba? Ang tanong, sino kaya yung sinasabi ni Soto na papanig sa kanila? Yeah. Teka lang So yan mga kabayan, ano po sa palagay ninyo? Kasi feeling ko talaga posible, no? Posible na maiwanan na itong si Soto, no? Kasi tingnan nyo si yung tatlong senador, ba? Si Mig Subiri, no? Gatchalian and G.V. Ejercito. Parang kinukontra na nila ngayon yung liderato, di ba? Doon pa lang sa pagbawi nila ng perma, parang kinukontra na talaga nila yung liderato ng Senate President and Senate President pro tempore. Isa lang naman ang kulay niyan mga kaubayan. Ano po ang masasabi niyo dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, no, sabi naman po dito sa balita, nako itong matindi mga kaubayan Sabi po dito sa balita, bubble gum ban, isang pulisiyang isinusulong na makatulong sa bansa. Aba, i-zoom in natin to Sabi dito napakahirap linisin at kapag idinikit kung saan maraming insidente na na-stuck ang pinto ng tren. Ayan. Bubblegum ban isinusulong ni Marcos Jr. Wala na talagang ibang maisip, no? Ang bubblegum talagang ibaban, hindi po didisiplinahin ng mga tao, no? Ganun din yan No, dapat magsimula sa tao, di ba? Ano masasabi niyo dito sa bubblegum ban ni President Bongbong Marcos Jr.? Ito na po yung legacy na pinakaaantay ng lahat sa gitna ng panawagan na ripasuhin ang mga luma at pabigat na polisiya sa Pilipinas. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang konkretong halimbawa mula sa isang bansa, ang pagbabawal ng bubble gum sa Singapore. Aray po. Naanyay malinaw na patunay kung paano ang isang polisiya ay kayang hubugin ang disiplina, asal at kultura ng mamamayan. Alam niyo po, kung gusto niyo pong disiplinahin ang asal at sabi mo kultura ng mamamayan, di ba? Hubugin ang disiplina, asal at kultura ng mamamayan. Unahin niyo po dito sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan, no? Unahin niyo po diyan kasi kahit anong diyan, kahit sabihin natin malinis na ang ating bansa sa bubble gum. Wala nang bubble gum ang Pilipinas. Mga magnanakaw na lang. Mas matindi yun. Di ba? Mas matindi po ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan kaysa po dito sa bubble gum. Nako. Bago nyo to ipasang batas na ito, kung itong pulisiyang ito bago nyo po ito ipasa, dapat mapakulong muna yung mga big fish. Nakakahiya naman.
kung mauuna pang maging pulisiya ito kaysa po sa pagpapakulong sa mga big fish ng ating nakawan, no, sa ating bayan. Ayan. Grabe. Ano pong masasabi niyo mga kababayan? Ha? Just comment down below at eto, pasadahan po natin mga kababayan ang video ito na kung saan, eto naman si Coach Oli. Sabi po dito mga kababayan, breaking news, mas lumala pa. Nako, bagsak na. Ayan o. Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Malala na si Bongbong Marcos. Malubha na. Malubha na dati ang kalagayan ni Bongbong Marcos. Mas lumala pa ngayon. Pinapa-impeach na siya. Pumasa na yung unang pag-hearing nila kanina. Tapos, bukas may hearing ulit. Tapos, lumala pa. Lalong naging malubha ang kalagayan ni Bongbong na kuyari. Ito, pag-usapan, papakita ko sa inyo. Binalita mismo ng mainstream media. Sa research, mula sa 57% noong Setyembre, bumaba sa 48% ang trust rating ng Pangulo nitong December 2020. Grabe, no? From 57%, bumaba ng 48%. 9 yan. In just 1 month, bumaba ng 9% ang trust rating ni Bongbong Marcos. Walang yak, Bongbong Marcos. Malala na yung kalagayan mo. Malala na ang kalagayan ng Pilipinas. Lalo ka pang lumalala. Talagang mamamatay to si Bongbong Marcos, ha? Magkakasakit ka. Isipin mo may impeachment ka na. Hindi ko alam, meron pa raw kumakalat na video. Meron pang hindi ko sinasabing tama yun. Nakikita nyo naman siguro, di ba? Nakapost sa social media. May kumakalat pa na may cancer na daw. Di umano. Kailangan, kung totoo yun, dapat malaman ng publiko yun. Ha? Kailangan malaman niya ng i-declare nila yan. So hindi natin alam kung totoo yan, pero yung kumakalat. Pero sa ganitong sitwasyon, dumadaos-dos na siya. 9% ang baka mamaya wala nang maniwala kay Alam mo, minamaliit nila tong yung trust rating. Sabi niya, magpa-drug test siya. Why should I? Diba? Yun ang sabi niya. Anong kinalaman ng hair follicle test sa trust? Talaga, no? Napaka-importante nun. Kasi kung walang tao, walang tiwala ang taong bayan sa'yo, yung nililid mo na grupo, yung nililid mo na bansa, walang tiwala sa'yo, you cannot lead effectively. Kayo na lang, halimbawa, yung maliit na lang, kayo, yung manager nyo wala kayong tiwala dahil addict. You think he can lead? Hindi. Alam nila, hindi nga sasama sa'yo yan unless addict din. Addict lang talaga sasama sa'yo. Pero yung iba, iiwasan ka niyan. Ganyan din dito. Hindi hinaharap ni Bongbong Marcos. Ipinagtatanggol pa nila Claire. Ipinagtatanggol pa ng mga politician. Yan. Dadaus-dos. Dadaus-dos yan. And alam mo problema dyan? Walang investor. Kita nyo, bagsak ang negosyo. Ang dolyar, maakyat. May epekto po sa atin yan 5. Bumaba rin ang performance rating o nasisiyahan sa pagganap niya sa kanyang tungkulin mula 54% sa 51%. Mula 54, naging 51. Diba? Yung tiwala, nawala na. Yung satisfaction, buti nga may 51 ka pa eh. Sino nasasatisfy sa ginagawa ni Bongbong Marcos? Ako nga sa tingin ko. May satisfaction rating to ng more than 20%. Matindi ito. Bagya naman tumaas sa 53% itong Disyembre ang trust rating ni Vice President. Kita mo, talagang, alam mo? Not only DC Sarang ready, even the support. Kita naman natin the support group. Yun nga lang, walang pera si Sara eh. Naman natin yung ibang politiko, mukhang pera din. No? Pero nakikita yan ng mga politiko, kahit yung mga politikong mukhang pera, that Sara is ready to lead. Kasi bakit? Yung tiwala ng taong bayan nandyan. Mula sa 51% noong Setyembre, habang mula sa 49%, tumaas sa 54% ang performance rating ni Duterte. Pataas ng pataas di ba? Despite na kung ano diba?
Halos wala ka nang malaman kung may ginagawa ba si BP Sara. Bakit? Wala namang binabalita. Puro masasama binabalita sa kanya eh. Ganyan pa rin. That's how bad Bongbong Marcos. Sinagawa ang survey noong December 16 hanggang 20, 2025 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Meron itong margin of error na plus minus 3%. Next topic po tayo. Eto, tingnan po natin, bigyan natin ng komentaryo. Itong pagiging masipag nitong si Vince Dizon. Talagang hinahanap niya na yung mga ghost projects. Tingnan po natin. Tumawid via Roro sa Samar at Leyte si Public Works Chief Vince Dizon linggo ng gabi para sa nagpapatuloy na Maharlika Road Network Inspection. Nang marating ang Port of Calbayog, agad na nakatikim ng sermon kay Public Works Chief Vince Dizon, si DPWH Samar 1st District Engineer Raulito Yangzon at Assistant Engineer Raul Nabor Jr. Dahil yan sa anya ay kapabayaan ng mga inhinyerong mag-secure ng height clearance sa Philippine Ports Authority kaugnay sa patuloy na isinasagawang pantalan. Di ba ano yun? Basic yun. Ba't hindi ginawa nitong mga bata mo? Problema to, ha? Artista ka na rin, Vince Dizon, ha? Pa-sermon-sermon ka pa nang nasa TV. Anak ka ng tatay mo. Merong bagong telenovela. Ha? Gusto mag-artista nito? Meron. Projects. Plastic. Alam mo, bibigyan kita ng payo, Vince Dizon. Gusto mo, ako na, bumili ng ticket mo papuntang Ilocos Norte. Kasi kahit anong drama gawin mo dyan, kahit anong pagtatanggol na gawin mo dyan, kahit anong paglilinis na gawin mo dyan, kahit anong excuses na gawin mo dyan, hanggang hindi ka nakakarating ng Ilocos Norte, hindi matutuwa ang taong bayan sa mga trabahong ginagawa mo. Correct mga kaubayan, no? Dapat kasi doon siya nagsimula no? Dapat inuna niya muna sa taas, pababa. Pero anyway, it's good na marami tayong nakikita mga ghost project, no? Pero nga, hindi natutuwa ang taong bayan kasi alam naman po natin na yung baluarte po ni Sandro Marcos ay hindi pa, no? Napupuntahan ni Secretary Vince Dizon. Ayan. Ano man po ang inyong reaksyon at inyong patungkol po sa video nito mga kaubayan, just comment down below. Maraming salamat po.